Sa panahon ngayon, tila mas madaling makakita ng galit kaysa pag-unawa. Mas madalas marinig ang paninira kaysa papuri. At mas mabilis kumalat ang kasamaan kaysa kabutihan. Marami ang nagtatanong, bakit tila ang mga tao ngayon ay parang mga alipin ng inggit? Bakit dahil lamang sa tagumpay ng iba ay may mga taong handang manakit, manira at gumawa ng masama? Upang maunawaan ito, kailangang himayin kung ano nga ba ang inggit. Saan ito nagmula? Bakit ito namumuo sa puso ng mga tao? At kung bakit ito naging isa sa mga pinakatatak ng masamang ugali? Ano nga ba ang inggit? Ang inggit ay isang damdaming nararamdaman kapag may nakikita tayong tagumpay, biyaya, kakayahan o kaligayahan ang ibang tao na sa tingin natin ay wala tayo. Hindi lamang ito simpleng paghanga o paghahangad. Ang inggit ay may kasamang sama ng loob, galit at lihim na pagnanais na mawala o masira ang taglay ng iba. Kung isa ka sa may mga ganitong pakiramdam, abay magbago ka ng hayop ka. May malaking kaibahan ang inggit sa inspirasyon. Ang inspirasyon ay nagsasabing, kung kaya niya, edi kaya ko rin. Ang inggit ay bumubulong. Bakit siya meron at ako wala? Dapat wala rin siya. Sa puntong ito, nagsisimula ng maging mapanganib ang inggit. Saan nagmula ang inggit? Una, sa kalikasan ng tao. Ang inggit ay likas na damdamin ng tao. Bata pa lamang tayo, natuto na tayong magkumpara. Laruan, papuri, atensyon. Ngunit habang tumatanda, ang simpleng paghahambing ay nagiging kompetisyon. At kalaunan ay pagkamuhi kapag pakiramdam natin ay lagi tayong nahuhuli. Ikalawa, sa kakulangan at kawalan ng kasiyahan. Ang inggit ay kadalasang nagmumula sa kawalan ng contentment. Kapag ang isang tao ay hindi kontento sa kung sino at kung ano ang mayroon siya, nagiging madali para sa kanya na magkumpara at mainggit. Masakit ang inggit dahil ipinamumukha nito ang ating mga kakulangan, mga pangarap na hindi natupad, mga pagkakataong nawala at mga sugat ng kabiguan. Ikatlo, sa lipunang puro paghahambing. Sa modernong panahon, pinalala ng lipunan ang inggit. Sa araw-araw, makikita natin ang tagumpay ng iba, magagandang buhay, yaman, kasikatan. Kahit hindi ito buong katotohanan, tumatama ito sa isipan ng tao at nagbubunga ng tanong, bakit sila meron at ako wala? Bakit naiinggit ang mga tao? Una, dahil sa takot na mapag-iwanan. Ang inggit ay anak ng takot. Takot na hindi sapat. Takot na hindi mapansin. Takot na hindi mahalaga. Kapag nakita ng isang tao na may umaangat, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit. Ikalawa, dahil sa sugatang ego. May mga taong hindi tanggap ang katotohanang mas magaling, mas maswerte o mas masipag ang iba. Kapag nasaktan ng ego, ang inggit ang nagiging panangga ng damdamin. Ikatlo, dahil sa kawalan ng layunin. Ang taong may malinaw na direksyon sa buhay ay bihirang mainggit. Ngunit ang taong walang direksyon ay madaling tumingin sa tagumpay ng iba bilang paalala ng sarili niyang kawalan. Bakit dahil sa inggit ay nakakagawa ng masama ang isang tao? Ang inggit
ay hindi nananatiling damdamin lamang. Kapag pinabayaan, ito ay nagiging galit, nagiging puot, at kalaunan ay kasamaan. Dahil sa inggit, may naninira ng reputasyon, may gumagawa ng tsismis at kasinungalingan, may nananakit, pisikal man o emosyonal, at may handang gawin ang mali basta lamang bumagsak ang kinaiinggitan. Ang mas masakit, ang taong alipin ng inggit ay hindi napapansin na siya mismo ang unti-unting sinisira nito, ang kanyang isip, puso at pagkatao. Bakit ito naging tatak ng isang masamang tao? Ang masamang tao ay hindi laging ipinanganganak na masama. Kadalasan, siya ay hinuhubog ng inggit na hindi niya kayang harapin. Ang inggit ay itinuturing na tatak ng kasamaan dahil ito ay naguugat sa kawalan ng pagmamahal sa kapwa. Pinapatay nito ang konsensya at sinisira nito ang kakayahang makaramdam ng saya para sa tagumpay ng iba. Ang taong walang inggit ay kayang magsabi ng masaya ako para sa'yo. Ang taong alipin ng inggit ay tahimik na nagsasabing sana mawala ka na at ang sayo. Anong aral ang pwedeng mapulot sa kwentong ito? Ang inggit ay parang apoy. Kapag ginamit sa tamang paraan, maaari itong magsilbing liwanag upang magsikap at magbago. Ngunit kapag pinabayaan, sinusunog nito ang lahat, lalo na ang may hawak nito. Hindi kasalanang makaramdam ng inggit, ngunit kasalanan ang manatili rito at hayaang ito ang magdikta ng ating mga kilos. Ang lunas sa inggit ay pasasalamat, pagtanggap sa sarili at pagkilala na ang bawat tao ay may sariling oras at landas. Sa huli, ang tanong ay hindi kung bakit may inggit sa mundo, dahil ito'y bahagi ng pagiging tao. Ang tunay na tanong ay hahayaan ba nating maging alipin tayo nito o gagamitin natin itong paalala upang maging mas mabuti. Ang taong pumipili ng kabutihan ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kataas, kundi sa kung gaano siya kayang maging masaya para sa tagumpay ng iba. Dahil ang puso ng walang inggit ay puso na malaya, at ang pusong malaya ay hindi kailanman magiging masama.